Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Siyempre sa lahat nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong tutorial mga bro. So bali mga bro, kakatapos lang natin mag-overhaul ng TC125 po ito. So ang naging problema nito mga bro, kaya binaba natin yung makina. Kaya nga pala mga bro, home service tayo. So ang problema po nito ay yung kanyang return spring. Yan, ito po yung kanyang return spring. Ito yung nakakabit sa may crankcase para bumalik yung kanyang kicker. Naputol na po yan. So meron nagtanong sa akin kasi ano yung sira kapag yung kicker ayaw bumalik. Pasensya na kayo mga bro, hindi na ako nakagawa kasi ng tutorial kanina. Ngayon ko lang naisipan. Pero sa Facebook at saka sa YouTube channel ay sa TikTok, meron po tayong tutorial nitong short tutorial lang po ano. So kung mga mahilig dyan sa short video tutorial, meron tayong TikTok. Kaya doon nyo na lang panoorin mga bro yung ginawa natin dito. Tapos kung paano natin siya binaba at binalik. Short video lang po yun. So ito naman, sasagutin ko lang yung nagtanong kung ano yung sira kapag yung kicker ayaw bumalik. Ito po yung return spring. Tapos meron din nag-message sa atin magkano daw talaga ang overhaul ng mga TC. Sa akin kasi mga bro, ang baba ko lang ng mga TC, TMX, yung mga CG, hanggang 150 lang po ano. Yung 200 pataas, iba na po yun. So ang kuha ko lang nito mga bro ay 1,500 lang po ang labor natin sa overhaul. Yan. Kahit anong gagawin sa overhaul, palit bearing, connecting rod, or kagaya nito. Kasi matrabaho ito mga bro eh. Yung mga TC125 kasi marami yung mayroon siyang mga ganito pa oh. Meron siyang mga ganitong bracket dito. Pagpasensyaan nyo na medyo maingay ano, kasi nga may tama na rin yung push rod nito. May tama na rin yung timing gear nito at saka yung cam gear natin. Tapos ito mga bro, winilding ko na lang ano niya kasi hindi naman natin ito paghihiwala yung makina kapag hindi natin tinanggal yung shafting dito sa may cambio. Ang problema, naka-welding na siya kanina kaya grinder ko na lang po yan para matanggal lang natin. Pinapainit-init ko lang mga bro tapos inaantay ko yung may-ari. So home service pala tayo dito ngayon mga bro sa dito lang naman po ito sa may Santa Cruz, Laguna. Tapos ang pinagawa natin ay sanglaan po ito. Ayan, ito sangla daw sa kanya na narimata na. Ito mga sangla mga bro. Tapos ito may mga for sale dito siyang motor. Ayan, may mga Wave, Fury, XRM, TMX, ayan, XRM ulit, YTX, ayan. Ito bagong dating kanina nandito ako nung ginagawa ko yung motor nung dinala to eh. Rusi din. Ayan, tapos ito mga for sale to mga bro eh. Ayun, mga bike na yun, mga for sale tong iba niya. Ito, may mga side, ano dito, padjak, ano tawag niya? May sidecar. Yan, may four wheels. Honda Accord dyan, binibenta rin ng may-ari. Yan. So, minsan, nandito ako mga bro. Regular na customer ko naman yung may-ari nito. At minsan kasi sa akin, kapag ka narimata na ito, ayaw nang umandar. So, tinatawagan ako, pinapagawa sa akin. Kagaya ngayon, narimata ito. Dahil nga yung kicker, pag umandar naman siya, maingay lang. Mas maingay siya kanina dyan kasi ang taas nung clearance. Mas maingay kanina dito. So, binaba natin yung makina. Ayun na nga, binaba natin yung makina. Tapos, sinun up natin. Ayun, medyo tahimik na siya. Pero hindi natin mapapatahimik kasi ang tama nung lower rocker arm ay malaki na po ang tama. Tapos, yung timing gear, may tama na rin po talaga siya. Okay, so dun lang sa nagtanong. Ulitin ko, 1.5 lang po ang overhaul natin ito ng mga CG. Pero pag may sidecar ay 1.7. Kapag ka single, 1.5 lang po yun. Pag may sidecar, 1.7 po. No, yun lang. So, dun sa nagtanong ulit, ito po yung sira kapag yung kicker nyo ayaw na bumalik. Ngayon, hindi lahat ng motor mga bro ay pare-parehas na kailangan ni overhaul. Mayroong mga motor na hindi naman kailangan ni overhaul kapag yung return spring ay nasira. For example, Fury, yan, nasa clutch side lang po yan. For example, NS150, yan, mga STX, yan, ano pa ba, mga Boxer yata, nasa loob din mga bro ang ang return spring kapares ng Rouser 135. Pero malalaman nyo naman yan mga bro kapag yung return spring nyo, pagkalas nyo ng clutch side, nakita nyo yung return spring nyo nandun, ibig sabihin yung return spring nya nasa may clutch side lang. Kapag wala kayong spring na nakita kagaya ng TMX, problema nasa loob talaga ang return spring po nya. So hanggang dito lang mga bro yung video natin. Magandang hapon sa inyong lahat mga bro, at ride safe po sa lahat ng nagra-rides. At doon naman sa may mga sidecar, sipagan pa natin mga bro sa buhay. Sana lahat tayo magtagumpay sa mga pangarap natin. Hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.